Ano masasabi nyo guys sa logo ng ITEL? Di ba nagpalit na sila ng logo? After 16 years, ngayon lang nila in-update yung logo nila. Which is okay naman yun. At mixed reaction yung nakuha ng ITEL mula sa mga netizens na nagko-comment sa kanila sa social media. Pero okay guys, ano masasabi nyo? Comment nyo sa baba kung nagustuhan nyo ba o hindi yung bagong logo ng ITEL at kung bakit, sabihin nyo rin dyan sa baba. Kasi ako personally naman, ang take ko dyan, mas modern yung itsura eh. Mas okay siya. And dahil talagang paganda ng paganda yung products ng ITEL, talagang it's time naman talaga para pagandahin na rin nila yung logo nila. Anyway, so ang pag-uusapan natin ngayon ay itong bago nilang phone, P55 5G. Sa tingin ko ito yung pinakamurang 5G sa ngayon. Kung maliman ako, ito yung pinakamurang 5G na na-review ko. Yun ang sigurado ko. Ang presyo nito sa ngayon ay 6,999 pesos. Yan yung regular price. Pero kung minsan, kagaya na makikita nyo ngayon sa screenshot, 5,699 pesos yung kanyang presyo. Grabe guys. Grabe para sa isang 5G phone. Talagang di tayo, di tayo binibigo ng ITEL. At tapusin itong video na to kasi meron akong sasabihin sa dulo. Okay. So, nandito sa atin ngayon guys ay mint green. Ayan, makikita nyo naman sa picture, diba? So, P55 5G. At kung hindi ako nagkakamali, yung P, ang ibig sabihin niyan ay power. Okay, tapos meron siyang bagong-bagong Dimensity 6080 na chipset. Tapos meron siyang 50 megapixels na AI camera at 18 watts yung kanyang charging speed. Meron siyang 6 GB of physical RAM at 128 GB of internal storage. Grabe. Ang tindi ng ang tindi ng ITEL, no? Talagang mine-maintain nila so far, mine-maintain nila yung magandang reputation pagdating sa pagbibigay ng tamang presyo sa mga phones nila. If ever na hindi nyo naman gusto tong mint green, meron pa tong Galaxy Blue, pwede nyo i-click yung link dyan sa description box sa baba. Tanggalin ko lang tong plastic. Sa mga nakabili na ng ITEL P55, comment nyo naman dyan sa baba anong experience nyo. Kumusta yung performance niya. Okay, open natin tong box. Okay, so unang bubungad sa atin, syempre, ay yung P55 na nakabalot sa isang printed na plastic. Tapos, meron tayong SIM ejector pin. Yan. Meron tayong warranty policy. Meron tayong TPU case. Hindi siya jelly case guys kasi ramdam mo na matigas talaga. Ayan. Uy, frosted guys. Ganda oh. Yun nga lang, exposed yung mga gilid natin. Pero yung likod naman talagang protected. Lalo na yung camera bump. Ayan, oh. May additional protection siya sa camera bump. Ganda naman. At nagustuhan kong frosted. Mamaya, lagay natin. Tapos meron tayo ditong USB-C to USB-A cable. Meron tayong wired earphones, guys. Oh. Bihira ako na itong makita sa mga ina-unbox nating phone. Ayan. So, ibig sabihin may headphone jack itong P55. Tapos ito yung kanyang 18 watts na charging brick. USB-A pa rin yung kanyang port. Okay, so yun lang naman na makikita natin sa box itong P55. Tanggalin natin to sa plastic. Ito na yung ating mint green na P55. Yan ang sinasabi ko. Talagang eksakto sa presyo yung kanyang design. Yes, may texture, hindi ganun ka-smooth, may pagka-rough ng kaunti, pero ang elegant tignan. Kita nyo naman, no? May holographic design pa. Yan ang sinasabi ko. Compare dun sa previews ng review nating Doogee phone, diba? Tapos ito, 7,000 pesos or less than 6,000 pesos pa kapag sale. Grabe. Galing ng ITEL. Galing ng design, no? Yan. Tapos flat na yung ating sides, guys. Tapos yan yung ating camera bump. Tapos, ayan yung volume up and down buttons natin. At kagaya na sinabi natin kanina, meron tayo ditong headphone jack. Ayan yung ating speaker, USB-C port, main mic. Ayan. Tapos dito sa taas, wala naman tayong makikita. Ayan o, di ba? Meron tayong notch. Meron tayong kapal-kapal na chin. Pero, hindi tayo magreklamo kasi ang ganda ng specs niya at saktong-sakto yung presyo. Galing ang ITEL. Okay, so na-open ko na itong ITEL P55. So, setup ko lang muna, installin ko ng ilang mga applications, games, at kukuha lang ako ng ilang mga benchmarks, tapos balikan ko kayo.
Okay, so tapos ko na i-setup itong Itel P55 5G. Pag-usapan muna natin yung design. Okay, hindi ko pa rin ipakita sa inyo kanina yung kanyang SIM tray. So, sa unang tingin, parang dual SIM slot lang siya. Pero kapag biniligtad natin, meron tayong micro SD card slot. So, hindi siya hybrid guys. Talagang may dedicated na slot para sa memory card. Ngayon, pagdating naman sa single firing speaker nitong P55, okay naman siya kung pag-uusapan natin yung quality. Saktong-sakto lang sa presyo niya. Hindi naman nakakawaw, hindi naman Dolby Atmos level yung quality, pero pwedeng-pwede na para sa presyo. Pagdating sa max volume, hindi naman ako nabitin, pero hindi naman sobrang lakas. Ngayon, kung haptics yung pag-uusapan guys, talagang pang entry level yung quality. Pagdating naman sa accuracy at bilis ng kanyang fingerprint scanner, try natin. Okay naman. Okay, sakto naman yung bilis. Ayan o. Talagang reliable. Ayan, isang dampi, ma-unlock. At yung pre-namis ko kanina guys, try natin kung ano magiging itsura niya kapag merong frosted. So okay naman siya, mas maganda. Para lang sa akin na mas okay kung ganito yung likod ng ating case. Ayan. Pero kitang-kita pa rin naman yung pagka-mint green niya. Pero yun nga, exposed yung mga gilid natin. Ngayon, pagdating sa display, 6.6 inches. Yung meron tayo dito, IPS LCD 720p yung kanyang resolution. 90Hz yung max refresh rate at 267 yung PPI. Ngayon, para sa less than 7,000 or less than 6,000 pesos na phone, yung quality guys ng kanyang display, yung color reproduction ay sapat na. Talagang may enjoy na natin yung media streaming natin dito. Ngayon, kapag tingnan natin guys yung settings, meron naman siyang settings para sa color temperature. Kung sakaling gusto nating timplahin, pwede nating gawing warm yung kulay or cool. Ayan, pero set ko muna sa default sa ngayon. Ayan, so wala tayong presets para sa iba't ibang timpla ng mga kulay. Talagang color temperature lang yung pwede nating baguhin. Pagdating naman sa refresh rate settings, meron tayong tatlong option na pwedeng pagpilian, 90, 60, at saka auto. Tinest ko naman kanina guys, talagang bumababa to 60 Hz yung refresh rate kapag naka-auto tayo. So from 90, bababa to 60 kung kinakailangan. Ang isang downside lang siguro dito sa display ng P55 ay wala siyang auto brightness. Ayan o. Diba? Wala kayong makikitang auto brightness sa kanya. Kung ano yung nakaset sa kanyang brightness ngayon, yun din magiging brightness niya sa madilim na environment. So, kailangan ninyong manually i-adjust palagi yung kanyang brightness. So, ewan ko lang, makakasanay naman natin yan. Pero syempre, may pros and cons yun. Kapag in-unlock natin tong phone na to sa kwarto natin na patay yung ilaw, tapos naiwanan natin sa 80% yung brightness, napakasakit nun sa mata. Ngayon, pagdating naman sa performance, Android 13 na tayo dito out of the box. Itel OS 13, yung skin. Tapos, kagaya ng sinabi natin kanina, yung kanyang chipset ay Dimensity 6080. Kaka-release lang yan noong June 2023. Tapos 128GB na yung ating internal storage at yung ating RAM 6GB na. Okay, mention ko lang guys yung tungkol dito sa UI nitong Itel P55. So, ang isa sa mga unang napansin ko dito, hindi na ganoon kadami yung bloatwares. Yan, konti na lang. Meron pa rin. At madali naman natin yung ma-install kung gugustuhin natin. So, for example, WPS. Ayan. Naka-install na yan out of the box. Pwede naman natin yan install or i-remove dito sa P55. Ayan. So, konti-unti, di ba? Nababawasan na yung mga bloatwares na mga Itel phones. Ngayon, kapag uusapan naman natin yung themes, napakadami nating pwedeng i-apply na iba't ibang themes dito sa store ng Itel. Ayan, napakadaming free. Ayan, pwede nating ma-customize yung phone na to. Ngayon, kung gusto nating i-enable guys, yung kanyang virtual RAM, punta lang tayo dito sa special function. And tapos, MEMfusion. Yan. Up to 6GB na virtual RAM yung pwede nating enable dito. Pero sa ngayon, in-off ko muna. Pero para lang mabigyan kayo ng idea kung anong difference ng performance kapag naka-on at naka-off yung MEMfusion, tingnan natin yung Antutu score. Okay, ito yung ating score kapag naka-on yung ating MEMfusion or virtual RAM, 400,325. Well, para sa presyo nito na 6,999 pesos guys, ang laki na ng score na yan. Pero tingnan natin kung ano mangyayari kapag pinatay natin or in-off yung MEMfusion. So kita nyo naman guys, medyo malaki-laki yung ginamp ng performance, naging 405,721 na. So kung ako sa inyo, kung sapat naman na yung 6GB na physical RAM, huwag nyo nang i-on
yung MEMS Fusion. Ngayon dahil sa bagong chipset na Dimensity 6080, makakaasa tayo guys na talagang maganda yung magiging performance ito lalo na pagdating sa gaming. Dito pa lang sa Asphalt 9 makikita nyo yung graphics niya guys, halos na-generate niya na lahat. And tapos napaka-smooth ng gameplay natin. Wala lang tayong motion blur kapag naglalaro pero the rest nakuha niya guys. Tapos naka 60 FPS pa tayo na gameplay dito which is hindi nangyayari sa lahat ng phone. So, doon lang sa mga, optimize na mga phones dito sa Asphalt 9. So, good news to para sa mga planong maglaro dito sa P55. Ngayon, pagdating naman sa camera, 50 megapixels yung kanyang main shooter. Tapos, meron daw siyang 0.08 megapixels na auxiliary lens na hindi ko pa rin sure kung anong purpose. At yung kanyang selfie camera ay 8 megapixels. Ngayon, check natin yung kanyang camera application. So, meron tayong 50 megapixels na mode. Tap lang natin yan dito sa taas para ma-enable yung 50 megapixels. Tapos, meron tayong virtual na zoom or digital zoom na hanggang 2 times. Ayan. Tapos, pagdating sa video, sa kanyang main shooter, pwede siyang mag-record hanggang 2K 30 frames per second. Pagdating naman sa selfie guys, pwede rin tayong mag-record up to 2K 30 frames per second. So, tingnan natin ang mga sample. Okay, so ito guys, yung 2K 30 frames per second na video recording dito sa kanyang main camera. Ayan. So, try nating mag-zoom. Ang pinakasagad ay 10 times digital zoom at kitang-kita nyo naman na basang-basa pa rin natin ang mga letters sa keycaps. Ayan o. Sayang lang kasi walang kahit anong stabilization tong ITEL P55. Ayan. Balik natin sa 1X. Ayos. Okay, so ito guys, yung 2K 30 frames per second na selfie video recording dito sa ITEL P55 5G. So, kung ako muna yung tatanungin nyo guys, pagdating sa quality, okay na siya para sa ganitong presyo. Sharp, detailed. Yun nga lang, wala tayong stabilization at in-expect ko na yun kasi nga talaga namang amura ng phone na to. Pero nakakagulat di ba na sa ganitong presyo, makakapag-shoot ka na hindi lang ng 1080p kundi 2K na video recording. Pero okay guys, ano masasabi nyo? Comment kayo sa baba. Ngayon, pagdating naman sa battery, 5,000 mAh yung ating capacity at 18 watts yung ating charging speed. Ngayon, tingnan natin ang battery consumption ng phone nito, pati na rin yung kanyang thermals. Okay, so kagaya na makikita nyo dito sa result ng wildlife stress test, 4% lang yung nabawas sa kanyang battery after ng buong test. Pagkatapos sa temperature naman, 2 degrees lang guys. Yun na dagdag. So pagdating sa battery consumption, pagdating sa thermals, pasadong-pasado itong ITEL P55. Okay, so yun ang ating quick review dito sa ITEL P55 5G. Kung kayo yung tatanungin, bibili nyo ba yung phone na to? Sulit ba siya para sa presyo niya? Comment kayo dyan sa baba. Kung ako tatanungin nyo guys, ay grabe na naman yung ginawa ng ITEL dito. Talagang sulit na sulit. Ang galing nilang magsiksik ng specs sa isang phone na talagang abot kaya, hindi sobrang mahal. Kaya sa ngayon, ang hirap palaging humanap ng makakatapat nila pagdating sa ganitong specs na sobrang baba ng presyo. At sana lang, kagaya ng palagi kong sinasabi, sana talaga hindi magbago ang ITEL kahit lumipas yung marami-raming taon. Kasi nakita na natin yan sa ibang brands. Sa una lang mura, pero pagtagal, tumataas yung presyo. So sana hindi yun mangyari sa ITEL. Anyway, kagaya na sinabi ko kanina, dahil umabot kayo sa dulo ng video na to, meron ako announcement. So, merong ibinigay na brand new, nakasealed pa yan, na P55 ang ITEL. Yan, para sa inyo. Okay? So, para sa mechanics, abangan nyo yung post ko sa Facebook page ng Sulit Tech Reviews. So, yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.